pinaka number one na dapat pinagpipray natin, isang makaniig natin ng Panginoon for the rest of the days of this year. So right now, I invite you to close your eyes. Simulan natin ito sa panalangin. Jesus. Just you and the Lord. Just you and the Lord. Hallelujah, Jesus. We invite your presence. Oh, Holy Spirit, you are here. You never left us. And ang prayer namin is maging aware kami sa presensya mo. Marinig ka namin, Panginoon. We long for your presence. We remove our hats. Wala mo na kaming titulo ngayon. Wala kaming posisyon. Kami ay mga anak mo lamang. Ako, Panginoon, ay anak mo lamang na nagpapakumbaba sa harapan mo. Naniniwala kami, Panginoon, na malaki ang gagawin mo this year. And papantayan namin yun ng malaking desire to meet you, malaking desire to seek you. Lord, handa kami na mag-apoy para sa pangalan mo this year. Handa kaming maglingkod ng buo, no reservations. And Lord, sinisimulan namin iyon this night, this sick first, Lord. We commit our hearts to you. Hawakan mo kami. Salamat, Panginoon. Because you said in your word that those who seek you will find you. And naniniwala kaming matatagpuan ka namin. We thank you, we worship you in Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! Come on, let's praise the Lord! Sir! Tara! Na 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 na
alam natin lahat ang part na to. Isisigaw natin ang pangalan ni Jesus. When I say Jesus, you say? Nako, hindi sila ready isigaw ang name ni Jesus. When I say Jesus, you say? Jesus! Sing Jesus! 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 Mas energetic! Jesus! 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 Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri sa Kanya. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na! 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 Lahat ng nagliliyab! Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya. Ako'y sisigaw, malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Oh, palakpakan natin ang ating Panginoon! Jesus! Jesus! Let's shout the name of Jesus! Hallelujah! Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat because we have the privilege na makalapit sa banal mong presensya. We are very undeserving. And yet, paulit-ulit ang tawag mo sa iyong mga anak. Anak, lumapit ka sa akin, bumalik ka sa akin. May ibababa ang Panginoon na salita sa iyo ngayon, pero hindi mo maririnig ang boses niya kung sarado ang puso mo. So right now, pwede ba? Basagin mo yung walls. Basagin mo yung pride. And just really be desperate. Lord, I am here. Lord, I want to hear you. Lord, I want to see you once again. Lord, patawarin mo ako sa paglayo ko. Patawarin mo ako sa pagtalikod ko. Nandito ako ngayon. Gusto ko tang marinig ulit, Panginoon. Wagas ang pag-ibig ng Panginoon. And habang kinakanta natin to, gawin nating panalangin. Panginoon, ako sa'yo'y lumalapit. Aking panalangin, iyong tinggin. Ang marinig muli ang iyong tinig, sa salita mo ako'y babalik. O Diyos, ako'y patawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Oh, oh,
tumitingala muli sa iyong langit. Hilumin mo, hilumin ang bawat sugat sa krus na iyong buhay. O Diyos, ako'y patawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ikaw ang kailangan ko. Ako'y uhaw sa biyaya mo. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Ako'y lumalapit, Panginoon, dinggin ang aking samo. Ako'y patawarin, ako'y linisin, ako'y gamitin. Come on, raise your voice, you pray. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Inaalay buong buhay ko. Pupugin mo o baguhin mo. Itataas ka sa buhay ko. Ako'y iyo o gamitin mo. Inaalay buong buhay ko. Pupugin mo o baguhin mo. Itataas ka sa buhay ko. Ako'y iyo o gamitin mo nang makilala ka sa buong mundo. Oh Diyos, pupurihin ka. Walang hanggang biyaya, nag-aalab sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ako'y gamitin mo sa lahat ng plano mo. Nag-aalab sa wagas ng pag-ibig mo. O Diyos, pupurihin ka. Walang hanggang biyaya, nag-aalab sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ako'y gamitin mo. Sa lahat ng plano mo.
nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakan, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakan, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakan, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. ako ay hindi Karapat-dapat, hindi karapat-dapat. ay tunay. Kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat sa iyong yakan. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakan, sa iyong yakan, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat. Kahit di man ako tapat, pag-ibig mo sa
Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Minsan pa sa iyong yakap, sa iyong Ako'y di nabibitaw. hanggang dulo, Panginoon. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat. Para sa aking kaligtasan, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Kapapalakpakan natin ang ating Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong wagas na pagmamahal. This time, church, we will continue to soak in God's presence. Come on. Di pa tapos ang Panginoon. Hallelujah. Come on, right now. Just dive in His presence. Lubog sa presensya ng Panginoon. Call upon His name. Come on, sampitin mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. Come on, open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Sabihin mo kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Open your mouth. This is your opportunity to talk with God. This is your opportunity to pray. Come on, open your mouth. Napakabuti ng Panginoon. Huwag mo ngayaan na hindi mo masabi kung gaano kadakila, kabuti, katapat ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo ngayon. Come on! Mabuti ang Diyos doon hanggang ngayon. Mabuti ang Panginoon. Hindi nagbabago yun. Hallelujah! Kung paano magmahal ng Panginoon ay walang katulad. Ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay higit pa sa kayang ibigay ng mundo. Kaya ngayon, ibigay mo sa Panginoon ang pinaka-the best mo. Ibigay mo sa Panginoon ang buong buhay mo. Wagas ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit may Diyos na ibinigay niya din ang buhay niya para sa atin. Kaya ngayon, kung iniisip mo na wala na nagmamahal sa iyo, nagkakamali ka. Kung iniisip mo na hindi ka mahalaga, nagkakamali ka. Kung iniisip mo na wala nang silbi yung buhay mo, nagkakamali ka. Kaya right now, can we just kneel down? Come on, church, luluhod tayong lahat. And we will ask forgiveness sa Panginoon. Come on, let us all kneel down sa harapan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Come on, kneel down and ask forgiveness. Hallelujah. Come on, ask forgiveness sa Panginoon sa mga maling kaisipan na nabungo sa ating isipan. Come on, kung may mga maling bagay na bumasok
At kung may mga maling puso right now, ask forgiveness. Kung unang pasok pa lang ng taon, o kung noong last year hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin yung sama ng loob na meron ka. Come on, right now, ask forgiveness. Ask forgiveness. Kung may laman ang puso mo na puro sarili, pang sariling interest, come on, ask forgiveness sa Lord. Ask forgiveness. Ask forgiveness. Amin sa Panginoon. Umamin tayo ngayon sa Panginoon. Magpasuri tayo sa Panginoon. Magpabungkal tayo ngayon sa Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa maling puso, sa maling kaisipan, Panginoon. And right now, kung hanggang ngayon, may mga bagay pa rin sa buhay mo, may maling pamumuhay pa rin, may maling habit pa rin, may maling karakter pa rin. Ngayon, iluluod natin sa Panginoon at hingihingi ng tawad. Kung may lifestyle ka pa rin na hindi na dapat meron, kung may lifestyle ka pa rin na nagdudulot ng pagkadurog ng puso ng Panginoon, right now, ask forgiveness. Ask forgiveness sa mga maling pamumuhay. Kung may habit ka, may paulit-ulit kang ginagawa na alam mo mali, right now, God is speaking to you. God is listening to you right now. At ang kailangan mo ngayon ay pag-amin. Ang kailangan mo ngayon ay pag-amin. Right now, church, come on. You can cry out to God. Ay, hindi mo na alam kung paano, kung nahihiya ka na sa Panginoon. You can cry out. This is your safe place. Kinakatagpo ka ngayon ng Panginoon. At ang Panginoon na meron tayo ay Diyos na mapagpatawad. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot na umamin sa Panginoon. Huwag kang matakot maging mahina sa Panginoon. Dahil naiintindihan ka ng Diyos. Dahil uunawain ka ng Diyos. Come on, right now. Ask forgiveness. Ask forgiveness. I'll give you a minute na kayo ng Lord mag-usap, umamin sa Panginoon. Come on, right now. Church, I want you to know na kung sincere yung pag-amin mo sa Panginoon, sincere ang panalangin mo sa Panginoon, ang paghingi ng tawad sa Panginoon, I want you to know, binababa ng Panginoon ang pagpapatawad. Come on, lift up your hands and receive God's forgiveness. Come on, lift up your hands. Itaas mo yung mga kamay kasi ngayong gabi, binababa na ng Panginoon ang kapatawaran. Pinapatawad ka ng Panginoon sa lahat ng maling bagay na nagawa mo. Come on. Pinapatawad ka ngayon ng Panginoon. Pinapatawad ka ngayon ng Panginoon. Right now, inaayos na ng Panginoon ang puso mo. Inaayos na ng Panginoon ang kaisipan mo at ang buhay mo. And allow God na baguhin at ayusin ka. Because God will use you. Allow God na ayusin at baguhin ka. Andyan na yung forgiveness ng Panginoon. Pero hindi yun doon natatapos. Kasi si Lord willing na baguhin ka sa lahat ng nakaraan mo. Willing na ayusin ka sa lahat ng kabaluktutan na nagawa mo noon. Hindi ka lang niya papatawarin na ayusin
lilinisin at babaguhin ka din niya. Para this year, mamumuhay ka na may transform na heart, may transform na mind, at may transform na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah, Lord! Naniniwala kami, Panginoon, na sa pagbabago mo sa amin, Panginoon, sa pagbabago mo sa amin, Panginoon, kadugtong nito, ang paghipo mo sa pamilya namin, Panginoon. And right now, church, can we just pray for our family? Come on, pray for your family. Ipag-pray mo yung magulang mo. Ipag-pray mo yung mga anak mo. Ipag-pray mo yung mga kapatid mo. Pray for them. Pray for them. Pray for your family. Pray for healing. May karamdaman ang mga magulang mo right now. Pray for them. Come on. Come on. Ask God for healing. Ask God for healing. May karamdaman yung kapatid mo. Come on. Pray for God. Pray it. Pray. Pray. Ikaw ang nagre-represent ng pamilya mo ngayon. Kaya right now, as you pray for God, as you pray, ngayon pa lamang, through you, hinihipo din ng Panginoon ang buhay ng pamilya mo. Hinihipo ng Panginoon ang buhay ng magulang mo. Ang buhay ng mga kapatid mo, ang buhay ng anak mo. Hinihipo ng Panginoon. And God's healing will flow. Miracle will flow in your family. Hallelujah. Miracle will flow. Provision will flow. Come on, provision will flow in your family. There will be expansion sa work ng family mo, sa business ng family mo. Hallelujah. And there will be deliverance sa pamilya mo. Come on, come on. Pray, pray. Papalayain ng Panginoon ang buong pamilya mo. Hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. Papalayain ng Panginoon sa lahat ng pagkakasala. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. And right now, be ready. Kasi isasalba ng Panginoon ang mali mong kaisipan, mali mong puso, at maling buhay. At kasabay nun, isasalba din ng Panginoon ang pamilya mo. Kaya right now, open your heart. Kasi tonight, kakausapin ka ng Panginoon. And ask God for more. Ask God for more. I-shift mo yung gutom mo sa pagkain, sa gutom mo sa Lord. Kasi sigurado, bubusugin ka ng Panginoon. Church, we will stand up. Tara po, tayo po tayo. And right now, we will shout. We will shout, Jesus, I'm desperate for you. At the count of 3, isisigaw natin lahat. Jesus, I'm desperate for you. Come on, ready? Be ready. Be ready. Come on, be ready. And 1, 2, 3, shout, Jesus, I'm desperate for you. Come on, shout, shout, shout. Shout, shout. Sa iyong iyakan, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, naman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakan, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah, Lord God. We are excited and we are ready to encounter you, God, through your word, Jesus. We are ready for you. Hallelujah, Lord Jesus.
Maraming salamat po, Panginoon. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Thank you, Lord. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sino dito na bless worship pa lang? Amen. Sino dito na bless sa prayer, pambihira? Grabe, we really declare victory sa family natin. Amen. And we really declare victory sa lahat ng oppression ng kaaway sa atin. Amen. Amen. Once again, good evening sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan naman natin ang mga nag-serve kanina, ang ating worship team, as well as ang ating prayer partners. Ayan, happy first night of our Seek First 2026. Kamusta ang fasting ng bawat isa? Amen. So night 1 pa lang ito ng breakthrough. Bakit night of breakthrough? Kasi naniniwala tayo, day 1 pa lang may breakthrough na. Amen? Tinan mo nga yung katabi mo, sabihin mo dyan, I'm proud of you. I'm proud of you. Bakit? Sa online, you may comment down, I am proud of you. Bakit? Kasi alam niyo po, to participate and to be here sa ating Seek First, it is a step of faith. Pambira, nagkita na tayo kahapon, nandito ka na naman. Di ba? Sabihin mo, pambira, I'm proud of you, kapatid. Hindi lang to hanggang day 1 ha, hanggang day 5 nandito ka, day 6 ha. Day 5 nandito ka ha. Amen? So, ayun po, no, naniniwala ako na dahil nandito ka, hindi ka malulugi. Kasi the Lord is promising right now a breakthrough. Amen? So, can I invite everyone to please stand up? Mananalangin po tayong muli. Yes, Heavenly Father, Jesus, tataas natin ang ating mga kamay. Thank you, Jesus, Lord, for your presence, pambihira, Lord. We are really dwelling in your thick presence right now. Lord, we pray for your word, Panginoon, to penetrate to the hearts of everyone, Jesus. Lord, open our ears, Lord, to hear from you, Jesus. And Lord, I pray, Panginoon, kung meron ka mang i-rebuke, we will be accepting this mightily because it is from you, Jesus. Lord, we love you. We praise you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Ayan. So, ayan po, sige po, meron po tayong mga binili. Sino dito bumili ng ating manual, enlarged manual? Ayan, pwede po kayong mag-notes, pero ito po ay pang topic natin na redeem to enlarge. It is topic number 2. So, sige po, pa-open ako sa topic number 2, redeemed to enlarge. Doon po kayo mag-notes. Okay lang? Then, okay? So, ayan. Grabe, no? Meron na tayong notebooks and meron din question na pwede niyong sagutan later on. So this Seek First po, meron tayong theme. Okay? Actually, I believe ito talaga yung word na binababa sa bawat isa sa atin ng Panginoon. And that is to enlarge. Sabihin mo nga, enlarge. Ayan. So, hindi na ako magjo-joke dito kasi pamira, gamit na yun eh. Di ba? So, alam ko, December pa lang, naririnig nyo na yan. And up until earlier this January, naririnig na natin to ng paulit-ulit. Pero ano bang ibig sabihin ito? When we say enlarge, it means to become bigger and more extensive. In other words, mas lalaki at mas gaganda. Yan, tingin mga katabi mo, gaganda daw. Huwag nang lalaki, gaganda daw eh. Amen? So, pwedeng mula sa maliit, palalakihin, or pwedeng malaki na, mas lalaki pa. Amen? So whether it is your territory, pwedeng ministry mo, pwedeng business mo, academics mo, whatever it is, basta sinabi ni Lord, it will enlarge, it will enlarge. And our title for tonight is Redeemed and large. Amen. So, sino po dito proudly makakapagsabi sa akin na na-redeem na siya ng Panginoon at hindi na siya dating sila? Sasabihin nila, Amen. Mas malakas, Amen. Sino dito nanggaling sa sobrang pagkalugmok, sobrang pagbagsak, pero inaon sila ng Panginoon? Say Amen. 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 At sino dito yung kahit may problema siya ngayon, naniniwalang kasama niya ang Diyos? Say Amen. Amen. Grabe. We all know na the moment we received our salvation, we were redeemed. Tama po? So, lahat ng paghihirap, okay, na ginawa at pinagdaanan ni Lord dun sa cross, He did it para lang maligtas ka. Maligtas ka sa dati mong buhay na puno ng pagkakasala, maging sa impyerno. Pero alam niyo po, hindi lang sa redemption natatapos ang gawain ng Diyos sa buhay natin. Okay, hindi siya namatay para lang ma-redeem ka.
Because redemption is not the end of God's work. Hindi po dyan natatapos ang Diyos. Actually, it is the beginning of expansion. Ang kamatayan ng redemption ay hindi katapusan ng paggalaw ni Lord sa buhay mo because it will just mark the beginning for more. Sabihin mo more. It is just the beginning of expansion. Nagsisimula pa lang si Lord. Alam niyo po, si Lord, eto napakaganda po nito, hindi po lang siya basta-basta naghahanap po, or hindi lang siya nag-e-enlarge ng tao randomly. Hindi yan parang trend sa TikTok na hindi yan ganon. Hindi siya na, hindi lang basta-basta ikaw mag-enlarge siya. Hindi ganon eh. May pattern po tayo na sinusunod. Expansion always follows redemption. Yung expansion, mangyayari lang yan after mo ma-redeem. And good news, sino dito nagtaas ng kamay kanina and said amen nung tinanong ko na-redeem na sila? Sabi mo, amen! Amen. I wanna tell you, candidate ka na for expansion. Grabe! Bakit kailangan ba ng redemption muna? Amen? Because before ka bigyan ng Panginoon ng more, pagagalingin ka niya muna. Before ka niya bigyan ng more, ire-restore ka muna. Isasaayos muna yung buhay mo. At before ka niya bigyan ng more, ipoposition ka muna niya ng tama. You know what? Our main verse for tonight, it is from Isaiah 54 verse 2. Yan. Nasa screen po natin. We will read 1, 2, 3, fire. Amen? So, sino dito naintindihan yung binasa nila? Ayan, narinig akong amen dito. I tell you, alam nyo po, hindi basta-basta maiintindihan ng kahit sino yung binasa nyo eh. Ang makaiintindi lang yan, yung mga taong na-redeem na ni Lord. But you know what? Alam nyo pa, explain natin yan later. Hindi lang po ito motivational verse. It is actually permission ni Lord para dun sa mga taong na-redeem niya to receive expansion. To give you an explanation, ito pong Isaiah 54, of course, ang sinundan niya ay Isaiah 53. Okay, so ang Isaiah 53, of course, it talks about suffering servant. And kung na-devotion nyo na po ang Isaiah 53, hindi na natin babasahin yan. Pwede nyo po siyang basahin, okay? Habang devotion kayo, alright? Ang unang tao na papasok or unang someone na papasok sa isip mo ay walang iba kundi si Jesus. The suffering servant was Jesus. Pag-uusapan doon kung paanong si Lord Jesus had to go through everything. Lahat ng paghihirap para lang ma-receive mo yung salvation, yung redemption. Kaya nga sa Isaiah 54, si Lord dinescribe niya ngayon yung Israel, yung kanyang bansa, as a barren woman. Ibig sabihin, fruitless, empty, and forgotten. Ang main audience po kasi ng Isaiah 54 ay yung mga Israelites that during that time had experienced exile. So sila po ay pinalaya sa kanilang bansa. They experienced loss, shame, and barrenness. Walang growth, walang progress. They had nowhere to go. Ito po yung time na yung mga Israel ay under ng Babylon. Sabihin mo nga Babylon. Which lasted for 70 years lang naman. Grabe. Okay, so around this time, magsa-70 years na silang hindi malaya nung kinausap sila ni Lord. Wala sila dun sa bansa nila and they were ashamed. Ikaw ba naman, minsan ka nang pinalaya ng Lord, tapos ikaw na naman gumawa ng maling desisyon at naalis ka na naman sa bansa mo. Nakakahiya. Sa tingin tuloy ng tao, inabandona na siya ng Diyos. Inabandona na sila ng Diyos. Or in other terms, they felt forgotten. They felt helpless. Parang ang point of view nila, ay dito na lang ako, dyan ka na lang, ayan ka na lang, wala ka ng patutungan, wala ka ng pag-asa. Kasalanan mo, ikaw gumawa niyan eh. Hello? Sino relate dyan? Right? But then, suddenly, pagkadating ng verse 2, si Lord biglang nag-command ng expansion. Huh? Eka lang, galing ang mahirap eh. Galing ako sa mahirap na sitwasyon. Ang dumi ng kinalalagyan ko, ang pangit ng kalagayan ko. Tapos biglang sabi ni Lord, nak, enlarge na nak. Hindi sinabi ni Lord na, manatili ka dyan. Diyan ka na lang ikaw talaga nagigigil ako. Hindi eh. What He said is, tumayo ka dyan, get ready for more. Get ready to enlarge. Amen. Grabe, sino dito may pinagdadaanan? I wanna tell you, that's a step to expansion. That's a step to enlargement. Amen? Alam niyo po, si Lord, hindi niya na inintay yung Israel to grow. Kasi minsan sa atin, kapag naka-receive na ng freedom from the Lord, inisip na, okay, pahinga ako 1 week.
pahinga ako 1 month. Then after nun, mag-go na ako. Mali! Hindi, si Lord, hindi niya na binigyan ng time yung Israel na, sige, mag-grow muna kayo. Hindi. Instead, He told them to enlarge because redemption had already taken place. Kaya pala may Isaiah 53. Yun pala yung mark ng redemption nila. Yun pala yung mark ng introduction kay Jesus. Isaiah 54, it's God saying, Nak, tama na yung 70 years kang nag-intay dyan, na-redeem na kita. And that makes you ready and qualified for expansion. Amen? Alam niyo po, you do not enlarge to be redeemed. You enlarge because you are redeemed. Amen? So that's the same with us. The moment po that you receive your salvation, you receive redemption, sabi ni Lord, kagamit-gamit ka. At gagamitin kita. Regardless anong pinagdaanan mo, gagamitin kita. Receive that. Amen? Amen? Now po, malinaw na sa atin that we are all redeemed. Right? At malinaw na rin tayo na lahat tayo nag-expect ngayon ng expansion, sabi ni Lord eh. Di ba? So anong gagawin natin? Hintay na lang? Ganito na lang tayo? Okay, so I wanna tell you, expansion po, hindi lang yan just striving. It is responding. Kailangan, it will require your response. Amen? Hindi yan basta pursue ka na lang dyan. You will be responding to God's call. Amen? Ngayon, let's talk about how we will experience expansion. Paano nga ba natin ma-receive itong expansion? Ayan, we will have 6 main points. Ay, grabe, day 1, 6 main points, no? And it will actually, it will be from the acronym of REDEEM. Alright? So, R-E-D-E-E-M. Okay? So, letter R, recognize your redemption. Sabihin mo nga, redemption. Amen? Sabi po dito sa verse, palabas po ako. Ayan, enlarge the place of your tent. Okay, so sinasabi po dito, okay, na before God tells the Israel to enlarge, He speaks to who they are now, or not who they were. Okay, so kinakausap po ngayon ni Lord yung mga present na Israelites, yung mga na-redeemed na, hindi yung mga barren, yung mga dating Israelites. In this verse, ang tent po, yan po ang itsura. Siyempre, hindi yan yung pinaka-tent during that time. Pero we can imagine, ganyan po ang itsura ng tent, okay? So yung tent po, it actually represents 3 things. Letter A, where you live. Or of course, yung dwelling place mo. Okay? Literally means ng tent. Di ba? Doon ka pwedeng manirahan. The space you can occupy, it is your house. And aside from that, letter B, ano pang ang representation niya? This is how you see yourself. This is your identity. Let me explain. This represents how you see yourself and how you treat yourself. Kasi nakadepende sa pagkilala mo sa sarili mo, ang pagtrato at pamumuhay mo sa buhay mo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, forgotten ka, yung tent na ibibuild mo, maliit lang, tas andun lang sa sulok. Right? Pero kung ang tingin mo, you are a child of God that is redeemed and called, malaki yan. Lalakihan mo yung tent mo, matatag yung tent na itatayo mo. Amen? And last, letter C, what you believe you deserve or yung capacity mo. Kung ano yung sa palagay mo, yung kaya mo lang, yun lang yung ibibuild mo eh. Pero kung naniniwala ka yung capacity mo, ganyan kalaki, yung kaya mong hawakan, linisan araw-araw, lalakihan mo yung tent mo. Right? So, ang Israel po kasi, they were living with a small tent mindset. Shaped by, maliit lang yung mindset nila eh. Ang utak nila, maliliit lang yung tent namin. Kapag tinignan nyo yung picture nun, parang magkakatabi lang na tent na sobrang liliit lang, parang tulugan lang yung tent nila. Okay? Because, ayun, nagli-live sila sa small tent mindset na ang nangyari yun because nanggaling sila sa maraming failures. Nanggaling sila sa maraming mistake. They were ashamed. They were lost. May takot sila sa disappointment. They fear rejection. Kaya ang liliit ng tent nila that time. Kaya nga sabi ni Lord, teka lang, hindi pwedeng hanggang dyan, ganan lang kaliit tent mo. Hindi pwede. Kaya nga mo mag-enlarge. Right? So it is like God is saying to the Israel, stop living like how you used to. Hindi ka na dapat ganyan pamamuhay. Niredeem na kita dyan, ganyan ka pa din. Hindi, lalaki na tayo. Right? Oh, amen? So, redemption does this. Ganito po ang ginagawa ng redemption. Si Jesus, i-carry niya ngayon yung shame mo, yung curse mo, sa Isaiah 53. Then, i-describe, kumbaga, again, sa Isaiah 53, dinescribe dun kung anong pinagdaanan ni Jesus just so you can be redeemed. He died for you. Ginawa niya yun just so you can be redeemed.
Kinere niya yung shame mo, yung curse mo. And I tell you, ang redemption, ire-remove yung shame mo. Aalisin ang kahihiyan. Ire-restore yung dignity mo. Sabihin mo nga, dignity. Di ba yan yung sinasabi na, dignidad na lang ang meron ako. Totoo yan. Ibabalik po ni Lord yung dangal mo. Yung mga Israel, they lost their dignity. Bakit? Kasi napalaya sila sa bansa nila. Inalipin sila eh. Natalo, napahiya. But God restored their dignity. And He will do the same for us. When we say dignity, it is how worthy or how worthy you believe you are to receive God's work. Kung gaano yung palagay mo, deserve mo na good things from God. Bakit ka mag-e-enlarge? Pambihira galing yun kay Lord eh. That's the good thing from God. Amen? And redemption, it gives you permission to expect again. Again, redemption, it gives you the permission to expect again. Kung ginawa yun ni Lord before, ni-restore niya yung dignity mo ngayon, He will do it again. Nawalan sila ng pag-asa, pero sabi ni Lord, tiwala ulit kayo sa akin. May gagawin akong bago. May gagawin akong maganda. Alam niyo po, you cannot step into expansion while still identifying with your past. Hindi ka pwedeng mag-step sa expansion pero ikaw ang tingin mo sa sarili mo, yung dati pa rin ikaw, yung dati pa rin sakit na dinala mo. Mananatili kang maliit, hindi height ha. Mananatili kang maliit kung paulit-ulit mong babalikan ang past. You will become bitter, hindi better. Right? Kahit anong declare mo, pag-claim mo na I will have breakthrough, pero tingin ka pa rin ng tingin sa past, hindi po mangyayari yan. Kahit anong, kung hawak ka ng hawak sa past, babalikan mo yung lumang identity mo, hindi ka mag-e-expand. Tingin ka ng tingin sa likod. Andan si Lord sa harap mo. Hindi na dapat ganito. Dapat focus ka sa redemption mo. We must recognize that we are redeemed. Amen? Sino dito redeemed? Tataas ang kamay. Amen. You will proudly say, I am redeemed by God. Amen. Huwag mong baliwalain ang ginagawa at posibleng gagawin ni Lord dahil lang hindi mo matanggap na redeemed ka na. Ulitin ko ha. Huwag mong baliwalain yung ginagawa ni Lord sa buhay mo, yung ginawa niya at gagawin niya dahil hindi mo lang matanggap na redeemed ka na. Redemption upgrades your identity. Sino dito ibang tao na? Amen? But alam niyo po, marami pa ring believers na makikilala ka that they are still living in the old setting. Walang nagbago sa kanila. Bakit? Because before po i-enlarge ni Lord ang space mo, He will enlarge your self-image. Kung mananatiling mababa yung tingin mo sa self-image mo, walang enlargement. Hindi hinahayaan ni Lord na, maraming tao na nagstay lang sila na ganyan, hindi nag-enlarge. Bakit? Kasi hindi nila hinahayaan si Lord na i-enhance yung self-image nila. Expansion begins when you recognize who redemption has made you. Mangyayari lang yung expansion, bago ka bigyan ni Lord ng expansion, dapat kilala mo muna kung sino yung bagong ikaw na na-redeemed ni Lord. Wala nang relapse, wala nang backtrack, wala nang looking back, wala nang 2016. Wala nang ganyan. Huwag na kayo maganda, hindi ako makasabay, wala akong picture. De, joke lang. Hindi pala yun. Amen? Bago ka dalhin sa malaking gagawin ni Lord sa buhay mo, tingnan mo muna, kilalanin mo muna kung sino ikaw ngayon. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo dyan, you are redeemed. You are redeemed. Inayos at binago ng Diyos. But here's the deal. If you do not recognize your redemption, you will resist expansion. Ganun yung resist. Ganon. Di ba? Iiwasan mo yung expansion. Hindi dahil hindi kaya ni Lord kasi ikaw mismo ayaw mo. Hello? The message of redemption is not just forgive mo yung past mo. Hindi. The message of redemption is refinement of your future. Yung redemption mo, hindi lang yan about, naligtas ako sa dating ako. Hindi, kailangan mo tanggapin yung redemption mo kasi yun yung maglilid sa'yo sa future na ikaw. Right? Amen? So that is letter R. Recognize your redemption. And letter E, enlarge your mindset. Sabi sa Isaiah 54 verse 2, enlarge the place of your tent and stretch out your tent curtains wide. Alam niyo po, for us to experience expansion, kailangan talaga ng stretching. Sabi mo nga, stretching. Stretch ka nga dyan. Bago to eh. Kailangan mo ng stretching kasi paglaki to eh.
Ang stretching starts with the mind before it shows sa buhay mo. Lahat naman nag-start sa utak eh. Isipin mo muna, then before mo gagawin. But you know what? Maraming believers na hindi na-redeemed na, pero alam mo yun, ang liit pa din mag-isip. They are thinking small, fearful, they are limited. And they stay that way for the longest time. Bakit? Kasi hindi magpa-stretch, pambihira. Ayaw umalis sa comfort zone. Gusto lagi comfort. Pero alam nyo, kailangan natin ng stretching. And dito sa verse na to, God commands stretching. Ikaw command sa'yo ni Lord na mag-stretch ka. Bakit? Kasi hindi magkakasya sa'yo yung pinapaisip niya eh. Yung ibibigay niya sa'yo, hindi kakayanin ng small, fearful, petite, limited na ikaw. Malaki dapat to. Hindi dito sinasabi na, lahat tayo naniniwala that stretching is uncomfortable. Right? Pag before ka mag-workout, stretch ka muna. Parang, ay, nakatamad na mag-workout. Ay, dito pa lang ating fitness ko. Joke lang po yan. Di ba? Kunyari ako, example, kanina pagising ko, ang sakit ng katawan ko, kailangan kong stretch yung likod. Natunog-tunog eh. Right? Uncomfortable po ang stretching because it assumes pressure. May pressure dyan. Kailangan mong mag-push dyan. Ikaw may gagawin ka dyan. And stretching means change. May pagbabago. Kaya siya uncomfortable. And alam niyo po, hindi naman sinabi ni Lord sa Israel na, relax ka lang dyan decorate mo muna yung tent mong napaka-cute. Hindi Sabi niya, stretch. Why? Because yung ibibigay ko sa'yo, hindi kasya dyan. Kanina, we talked about redemption na nililigtas ka sa kasalanan, but now we are talking about expansion that stretches you into purpose. Ang expansion po ang mag-i-stretch sa'yo sa purpose mo. May purpose na binigay sa'yo si Lord, pero hanggat hindi ka magpapastretch, hindi mo mapufulfill yun. It is one thing to be saved and redeemed, but it is another thing to walk and to be stretched for your purpose. What stretches you is what increases you. Kapag in-avoid mo yung stretching, you are avoiding growth. If ikaw na-redeem ka na, pero hindi ka naman stretch, you will settle instead of expand. Mananatili ka lang dyan. Marami dito, alam niyo po, maraming Christians stuck sila sa kung sino lang sila nung nag-life retreat sila. Ganyan lang. Naka-receive sila kay Lord, ganyan lang sila. But you know what? Hindi ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw. Hindi ikaw kasi kinakausap ka ni Lord ngayon. You will be stretched. Amen? Amen? You cannot live enlarged with a restricted mindset. Hindi ka talaga lalaki kung ang mindset mo, gaganyan lang, yung kut-kut mo talaga eh. Hindi. Change your mindset. Okay? God stretches your thinking before He stretches your territory. Ipapasok niya muna yan sa isip mo, ipagkakasya niya yan sa isip mo, kahit gaano palaki yan, di ba, kahit gaano pa kalaki yan, then tsaka niya gagawin yun kapag na-receive mo na. Sa'yo po magmumula yan. And yung change sa mindset, it is your personal decision. So tanongin mo yung katabi mo, are you willing to be stretched? Gusto mo bang mag-enlarge? Kailangan mo mag-stretch. Or else, you will stay small and stagnant. Remember, if your faith is never stretched, your life will never be enlarged. Kung yung faith mo hindi tines, yung faith mo hindi na-stretch, hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan na lang tayo. And that's letter E, enlarge your mindset. Letter D, drop fear and holding back. Letter D, drop fear and holding back. Sabi sa Isaiah, enlarge the place of your tent, stretch out your tent curtains wide, do not hold back. How to expand? Nagtatanong tayo, paano ba tayo mag-expand? Kailangan mong bitawan lahat ng bagay na nagpapabagal at pumipigil sa'yo. And actually, ito po yung pinakapuso. Ito yung emotional part ng verse na ito eh. Kasi ang sarap pakinggan na, mas stretch ako nila. Hindi pala masarap yung stretching. May plano si Lord sa akin, mag-enlarge daw ako. Redeemed ako. Ang ganda pakinggan. Pero kapag sinabi ni Lord na do not hold back, doon ka na, do not hold back daw. Ano ba yan? Pag sinabi ni Lord, do not fear, parang doon ka pa natatakot eh. Hello? Right? So, sabi po ni Lord, huwag kang matakot. Do not overthink. Kasi, fear is the enemy of expansion. Yung takot, yan po ang kalaban ng expansion.
Maraming hindi nag-expand kasi na-intimidate, natakot sa laki at ganda ng pinapakonquer ni Lord. In the end, nag-doubt sa sarili, sa calling, sa capacity. Alam niyo, pag-usapan natin, why do redeemed people still hold back and stay small after being saved? Bakit ba may mga redeemed people na alam mo yun, pigil na pigil pa din yan, unting step lang yun, no? Because small pa din after being saved. It is because of fear. Fear na mag-fail ulit sila, fear na mawala ulit sila, fear na maka-disappoint ng tao, fear na magbalik ulit yung past, fear na magtiwala ng buo sa Diyos. At ito pong part ng verse na ito, ina-address ni Lord yung fear. Direkta. God commands them, do not hold back. Alam natin that redemption removes guilt. Right? Na-remove na yung guilt mo. Pero paano kapag ang kasunod mong kalaban ay fear? Anong panlaban natin dyan? Masyado pong malaki. Hindi ko po alam paano gawin yan eh. Para first time ko lang po dito eh. Ako ba talaga ang gagamitin mo, Lord? Paano kapag fear na yung pinag-uusapan natin? Kailangan mong labanan ng faith. Sabihin mo, faith. Faith, because faith removes fear. Faith removes fear. Holding back after redemption is just saying to the past you na, ay, mas magaling ka kaysa sa Lord ko. Hello? It is like saying to God na, wala akong tiwala sa'yo, natatakot kasi ako mag-step eh. Hello? Pero alam niyo po, looking back sa verse, we see that hindi naman nakikipag-negotiate si Lord dito. He commands courage. Hindi niya sinabi sa Israel na, ay, kung gusto niyo lang naman, pwede bang, stretch kayo ng kaunti? Pwede bang lakihan natin? Pwede bang wag kang mag-hold back? Hindi naman niya sinabing ganun eh. Kung gusto niyo lang naman, pero kung ayaw niyo, okay lang. Hindi naman ganun yung pagkakasabi ni Lord. What He said, do not hold back. Parang napahold ako. Joke lang. So, hindi ka magpapapigil. Diba? Kahit anong hila sa'yo pabalik, huwag kang magpapapigil. May takot ka? Sabi ni Lord, huwag kang matakot. Si Lord na po yun, all-knowing. May holding back ka pa din eh. Sabi ni Lord, do not, ang kulit, do not. The Lord is saying to you, nakita ko na kasi yung ikaw nung hindi ka nag-hold back. Pwede ba huwag kang mag-hold back? Amen. Church, remember this. Faith that holds back cannot move forward. Yung faith na talagang pinipigilan mo pa din, hindi yan mag-move forward. Hindi yan magle-level up. Hanggang dyan na lang yan. Kaya, kung kaya pang pigilan yung pananampalataya mo, mananatili ka dyan. Hanggang dyan. Holding back is trusting fear more than redemption. Alam niyo po, I realize na lagi naman tayong may pinaniniwalaan. But sometimes, we trust fear more. Kesa pa dun sa ginawa ni Lord sa buhay natin, and that's why you hold back. Ang takot po, hindi yan galing kay Lord. It is from Satan. Fear is the voice of your past trying to cancel God's future. Buti pa si Satan, alam yung capacity mo, no? Kaya ka pinipigilan, no? Tapos ikaw, papigil ka naman. Hello? Right? Amen? Sino kausap ko dito? Amen? Alam niyo po, may pagdadalan sa atin si Lord. May pagdadalan sa'yo si Lord. Do not fear and do not hold back. That's letter D. And letter E, nasa 3 na tayo. Letter E, extend your reach. Extend your reach. Isaiah said, enlarge the place of your tent, stretch out your tent curtains wide. Do not hold back, lengthen your cords. In this verse, it literally means tali nung tent. Sino dito nakakita na ng tent? May tali po doon. And ang ibig pong sabihin ni Lord dito, sa lengthen your cord, ihaba mo yung reach mo. Habaan mo yung tali mo. Habaan mo yung PC mo. Habaan mo yung aabutin mo. Reach further. Paano ka mag-e-expand kung ang reach mo ganito pa din? Ganito na tayo. Hindi, dapat extend. Hello. I tell you, redemption is not just personal. It is missional. Yes, you are redeemed. Magandang bagay yan. We are all redeemed. Pero teka lang, hindi pwedeng ikaw lang ang redeemed. God lengthens your cord para yung influence mo mag-increase. Para yung impact mo mas maging malakas. Yung purpose mo mas makita sa buhay mo. If God has redeemed you, He intend to use you. Kaya ka ni-redeem ni Lord, gusto ka niyang gamitin. Lumalabas po na kung redeemed ka, talagang may paggagamitan si Lord sa'yo.
You are redeemed to be used as a vessel of God's mighty power of redemption. You are redeemed not just to be saved, but to be sent. Amen. Sino dito gustong magamit para makareceive ang family niya ng redemption? Say amen. Amen. Grabe. And that's letter E. You lengthen your cord. Tama na yung cord ko. And next letter E, establish strong foundations. Sabi dito, enlarge the place of your tent, stretch out your tent, curtains wide, do not hold back. Sa ulo na natin ito mamaya. Lengthen your cord and strengthen your stakes. Sabihin mo nga stakes. Kung kanina, cord means reach. Hindi po yung stake na ganun. Dito naman, ang stake po dito, it means stability. Stake po dito, hindi yung meat, yung parang bakal. Alam niyo, sino dito nakakita na ng tent? So kapag nagtayo po kasi kayo ng tent, may bakal doon na ikakabit nyo, doon sa gilid, sa mga side-side dyan, para kapag kahumangin, hindi lilipad yung tent mo. Okay? That's why ang stake po dito, it means stability. Strengthening your stake means as you reach further, doon na tayo nagre-reach na tayo further. Pero kailangan deeper ka. Kailangan malalim ka. You need to dig deeper. Kasi wala ring saysay. Ang haba nga ng cord mo, ang layo nga ng nararating mo, pero ang babaw naman ng pananampalataya mo. Isang ihip lang sa'yo, lipad ka. A tent without strong stake will collapse when the wind comes. Hello, dapat the bigger yung tent na binibigay sa'yo ni Lord, the deeper the stake must go. Para yung building mataas nga yung building, ang ganda-ganda ng building mo, pero yung foundation mo gaganyan lang. Isang lang dyan, bagsak yan. Hello, ang expansion po without foundation, it leads to collapse. Gusto mo ng expansion? Teka lang, gustuhin mo muna yung mag-dip ka kay Lord. Kasi magko-collapse yung expansion na ibibigay sa'yo ni Lord. Hello, kapag po lumaki yung calling, di ba, as we expand, lalaki yung calling, lalaki yung territory, yung mission, yung ministry, bibigat yung burden for the lost. Kaya kailangan matibay ka. This is why nagsisik first po tayo. Seek first 2016, di ba? 2026. Alam niyo po, this is why fasting matters. Bakit? Ito po, kung bakit tayo nagfa-fast, ito yung reason. Pagka nagfa-fasting tayo, it strengthens the stakes of your prayer. Kapag nagfa-fast ka, talagang isinusuko mo yung time mo na kayo lang ni Lord, lalalim ka. You will have deeper obedience. Mas disciplined ka ngayon. Kasi, hindi, naka-fasting ako ngayon, hindi ako magbubukas ng cellphone. Hindi ako magbubukas ng Instagram, naka-fasting ako ngayon. Hindi ko kakainin yan kahit ilatag niyo yan sa harap ko. Pero ang bango ha? Hindi! Right? Okay, ang prayer po, it deepens your root. Para kang nakatanim na, parang, pagka nagfa-fasting ka, nagpe-pray ka lang, mas lumalalim yung roots mo, mas lumalawak, mas matibay ka ngayon. And kapag naka-fasting ka, consecration po yan, nakabukod ka sa mundo. And that readies you for enlargement. Hello, fasting po is not about hunger. It is about anchoring your expansion. Hindi ka lang magpapagutom dito, ina-anchor ka ni Lord for expansion. This 5 days, di ba, first day ngayon, huwag kang magpagutom lang. Huwag mo lang i-deprive yung sarili mo sa pagkain at bagay-bagay. Kawawa ka naman. This is your chance para magpalalim ng foundation. Habang fasting time mo, wag mong intayin na, 4 p.m. na, 6 p.m. makakakain na ako. Nakaupo ka na dun sa, sa kusina, nagluto ka na, kakain ka na. Hindi pwedeng ganun. You take the moment to do your devotion, to soak, para magkulong ka dyan, libutin mo yung bahay mo, mag-pray ka dyan. You pray for your house, you pray for your family, that is fasting. Wag mong dayain para lang masabi mo, nag-seek first ako. Hindi. Hindi natin madadaya si Lord. Kasi kung gano'n ang ginagawa mo, sorry, maling fasting po ang nasamahan nyo. Seek first 2026 po ito. Tama. Hindi po ito diet fasting lang Iba po yun. Hello. Because if God enlarge your life, He must deepen the roots. God deepens the root before He displays you. Hello. The bigger the expansion, the bigger the foundation must be. God expands what is anchored, hindi yung mga shallow. Ang pinipili ni Lord na i-expand, yung mga taong malalim. Huwag mong i-expect ang expansion kung ikaw isang lang sa'yo, offend ka na agad. Ginost mo na agad kami, nawalaan na kami sa buhay mo. Kaunting testing lang, pinagdudahan mo na si Lord, Lord, ako pa ba? Lord, totoo ba to? Hindi pwede.
Deepen your foundation. Huwag kang mag-alala. Kasi kapag sinabi ni Lord na deepen your foundation, sasamahan ka niya. Kaya nga tayo may Seek First 2026. Right? Tutulungan ka niya. Amen? So that is letter E. Establish strong foundations. Ay, kailangan ko lumunok. Okay? And letter M, last na tayo. Move in faithful obedience. Maging tapat po tayo sa pagsunod. Hindi na po natin ito mababasa sa verse. Wala na po ito doon. Pero kung hindi ka gagalaw in faithful obedience, hindi mo magagawa yung unang 5. You have to obey what the Lord has said. Sabi niya, recognize your redemption. Sabi niya, enlarge your mindset. Sabi niya, drop fear and holding back. Sabi niya, extend your reach, establish your foundation. Alam niyo po, si God, hindi naman siya yung nag-enlarge talaga nung tent. Nung umutos siya sa verse, okay, He told them to do it. Hindi siya bumaba, sige ako na lang mag-expand dito. Hindi eh. Inutos niya yun. And kung hindi gagalaw ang mga Israelites, wala pong expansion na magaganap. And that's the same with us. It takes faith to move and obey what the Lord has said. Faith is a movement. Naniniwala po tayo dito. Faith is a movement. Okay? Faith without action is dead. Ulitin ko, faith without action is dead. Faith must lead you to move. Kung may pananampalataya ka talaga, at naniniwala kang may expansion na gagawin si Lord, kapag sinabi niya talagang gagalaw ka kaagad. Expansion happens when redeemed people respond. Nangyayari po ang expansion kapag ang mga tinawag na mag-expand ay nagre-respond. Huwag niyo po kaming isin sa GC. Ay, hindi po yun ganun. Okay, so may plan po na expansion si Lord. Pero kung yung isang taong redeemed naman ay hindi magre-respond in faith, wala pong mangyayari. Ang redemption po, binigyan ka ng access. And since you are redeemed, may access ka ngayon to expansion. Pero wait, okay, expansion demands alignment. Kailangan may naririnig ka kay Lord. Dapat align ka sa gusto at plano ni Lord. Sumusunod ka sa sinabi niya at sinabi niya lang. You are not enlarging to impress God kasi yun naman ay, ang enlargement naman ay pangako yun sa'yo ni Lord at ginagawa niya talaga yun. Galing yun sa Kanya. Kaya hindi ka mag-enlarge para, Lord, tinan mo, laki ko na. Hindi ganun eh. You are enlarging because God has redeemed you. This is the result of God's redemption. Yung makita kang lumalaki, pananampalataya, that's the answer to the promise of the Lord. Right? So redemption gives you direction. Obedience brings manifestation. Maganda yan, may redemption ka, may direction ka ngayon. Pero kung di mo susundan kung ano sinasabi ni Lord, walang mangyayari. Walang manifestation na mangyayari. Walang enlargement na mangyayari. Dapat ito po ay nakikita sa atin. We must remember that faith that doesn't move will never enlarge. Amen? Tapos na po ako. To expand, ito po yung mga bagay na sinabi ni Lord sa atin. Letter R, recognize your redemption. Dapat alam mo, malinaw sa'yo na hindi na ikaw yung dating ikaw. Na may Jesus na nagligtas sa'yo. Letter E, enlarge your mindset. Kailangan nakaset ngayon sa mind mo yung enlargement na gagawin ni Lord. Hindi ka pwedeng manatiling maliit lang. Kasi kahit pa hindi mo pa nakikita yan, kung maipagkakasya yan ni Lord sa utak mo, magagawa niya yan. Letter D, drop fear and holding back. Malaki po yung pinapagawa ni Lord. Meron lang tayong kailangang bitawan. Yun yung mga bagay na nag-hold back sa'yo. Mga pangit na attitudes, yung mga hurt, mga burdens, you must drop it para ma-fulfill mo yung plan ni Lord sa buhay mo. Letter E, extend your reach. Habaan mo, yung aabutin mo. Huwag kang mag-limit sa kaya mo lang. Extend your reach. Andan lang yung kwarto ng kapatid mo, pasukin mo. Pag-pray mo yung family mo, nandiyan ka lang. Extend your reach. Hindi lang nananatiling yung bahay lang ni Lord. Kwarto mo lang. Dapat buong bahay niyo, kwarto na ni Lord. Extend your reach. Establish your foundation. The more na ine-enlarge ka ni Lord, the more na dapat mas lumalalim ka sa Kanya. Hello? Dapat mas dikit tayo kay Lord. May pagdadalan siya, pero hanggat hindi ka kakapit sa Kanya, mabilis kang maihipan. And last,
move in faithful obedience. Sunod lang. Whatever ang sabihin ni Lord, sunod. It will not make sense ngayon, pero sunod. Let us practice faithful obedience. You know what? This is the last thing I will say. Redeemed people are called to enlarge. Lahat ng na-redeem, lahat tayo nandito sa kwartong to, nanonood online, you are called to enlarge. Hindi to para sa mga mature na Christian, hindi. We are called to enlarge. Amen? And this is the Lord talking to you right now. Anak, it's time to make room for what I already paid for. Tapos na po ako, pwede ba tatayo tayong lahat? Come on, take this moment to talk to the Lord. Come on, talk to Jesus right now. I have a question for you. Ano pa yung area ng buhay mo na maliit pa para sa pinapagawa ni Lord sa'yo? Ano yung mga bagay na maliit pa para sa gustong gawin ni Lord sa buhay mo? Ano yung mga bagay sa buhay mo na maliit pa para sa malaking Diyos? Is it your faith? Is it your love for the lost? Is it your love for yourself? Is it your patience? Alam mo, the Lord is talking to you right now. Anak, it's time to make room for me. Church, malaki po ang ipapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda, napakalaking plano sa family mo, sa kaibigan mo, sa campus, community, companies, kan saan ka man dadali ng Lord. May gagawin si Lord. Pero alam mo, hindi po siya makapagsisimula dyan kung hanggang ngayon, hindi mo pa naiintindihan that you are redeemed. Come on. It's now our moment. You talk to Jesus right now. Recognize your redemption. Those na matagal na stagnant. Once more, ibalik mo yung sarili mo. You are redeemed by the Lord. Hindi ka lang hanggang dyan. You are redeemed by the Lord to expand. May gagawin si Lord sa'yo. Hindi mo man nakikita yung family mo na ligtas, may gagawin si Lord sa'yo. Huwag mong hayaan na hanggang dyan ka lang. Ulit-ulitin mo sa isip mo na merong gagawin si Lord. Niligtas ako ni Lord. May pangako siya sa akin. Now I'm talking to those people na kababalik lang. Meron pang doubts, Lord. Ako ba talaga? Parang, kasi Lord, na-fail na kita minsan eh. Ako pa rin gagamitin mo. I wanna tell you, you are to enlarge because I have redeemed you. Those people na may doubts pa rin sa napakalaking calling ng Lord, the Lord is telling to you right now, ako ang malaking Diyos. At ako ang gagawa ng expansion mo. Recognize your redemption. Balik-balikan mo. Every time you will open your Bible, you always remember, Jesus died for me. Kaya ako to ginagawa. And kung meron man tayong mga new friends dito, first time mo pa lang, the Lord is offering you redemption right now. Namatay si Jesus for you. That's how much He loves you. All you need to do is to accept it. And get ready sa malaking gagawin ni Lord sa buhay mo. Come on, recognize your redemption right now. Pinapaalala ni Lord yung pinanggalingan mo before. Come on, close your eyes. Close your eyes. Remember the past times. This will be the last time that you will look back. Lord, whatever the hurts, right now, Lord, this will be the last time na titingnan ko yan. Kasi I will choose to move forward because I am redeemed. There is a Jesus who died for me. Come on, accept it in Jesus' name. Jesus! Jesus! We are calling out to you once again.
And now that you realized that you have been redeemed by the Lord, it's time to enlarge your mindset. Palalakihin natin yung mindset right now. Come on, hawakan mo yung ulo mo. Hawakan mo yung ulo mo. You will say to yourself, hindi ako matatakot sa stretching. Hindi ako matatakot sa stretching kasi kung maliit pa rin yung mindset ko, hindi ka kasya dito, Lord. Napakalaki mong Diyos. Kaya Lord, right now we are asking you, Lord, to enlarge our mindset, Jesus. Kung meron pa dito may mga doubts, this is the time na sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, hindi pa ba sapat yung mga nagawa ko sa iyo para pagdudahan mo ako? Come on, change your mindset. Change your mindset. Choose Jesus. Piliin mo naman si Jesus. You choose faith. You choose to trust in the Lord. May gagawin si Lord pero hanggat hindi niya yan ang pagkakasya sa isip mo, hindi niya magagawa yan. Enlarge your mindset right now. It's no longer the time to doubt on your calling. Hindi lang kung sino-sinong tao ang nagsabi sa iyo nito, it is from the Lord. In Jesus' name. And now, if you still have the fear that has been holding you back, matagal ka na dyan. Hindi ka pa rin ba sawa? Matagal ka nang oppressed dyan. Ayaw mo pa bang lumaya? Come on. It is the Lord talking to you. Hanggang kailan ka matatakot? Hanggang sa pagbabalik ko, takot ka pa din. Anak, do not hold back. Do not hold back. May malaking gagawin si Lord sa buhay mo. Do not hold back, Lord. Come on, the Lord is speaking to you right in front of you right now. You recommit yourself, Lord. Hindi na ako magpapapigil. Seek first 2026, Lord. First January, Lord. First month of the year for the whole 12 months. Hindi ako magpapapigil and I will let you enlarge, Lord. Whatever ang ipapagawa mo sa akin, no more fear, no more holding back in Jesus' name. It is now the time that you extend your reach. Redeem ka na and God will use you to redeem His people. Come on! You are redeemed for a purpose. Kung may impression sa'yo ang Panginoon right now, tao ba yan, family mo, kaibigan mo, this is now the time to kneel down in the presence of the Lord. Hingin mo yan sa Diyos. Lord, right now, pinagparasal ko ngayon ang family ko. Lord, right now, pinagpapray ko yung community ko, Lord. Kung may gagamitin ka man dito, I pray, Lord, na available ako para sa'yo. I will extend my reach. Hindi na ako magpapabebe pa, Lord. Come on. Hingin mo kay Lord yan. Lord, I want to be a vessel of your glory in Jesus' name. In Jesus' name. Nang makilala ka sa buong mundo. Come on, let's sing. O Diyos, pupurihin ka. Walang hanggang biyaya, nakaalam sa wagas na pag-ibig mo. Come on, let's sing this. Lord, kung may gagamitin ka ako, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo sa lahat ng plano mo, nakaalam sa wagas na pag-ibig. And right now, the Lord is reminding you of His love. All the more na palalakihin ka ni Lord, huwag kang matakot. Lapit ka kay Lord. Dikit lalo sa Lord. Establish your foundation.
Establish your foundation. Recommit yourself, Lord. Seek first. Magbubukas ako ng Bible. Magde-devotion ako. Magpe-pray ako. Magsusok ako. Pero hindi lang ngayong week. I will do it for the rest of the year. Because, Lord, I know you will expand me this year. Kaya, Lord, mas lalalim ako sa'yo. And, Lord, right now, come on, commit yourself. Lord, I will obey faithfully. I will obey you faithfully, Jesus. Kung anong sasabihin mo, susundin ko. Wala nang takot. Mag-o-obey ako, Diyos. Come on, with your own words, you tell to the Lord, I will obey you, Jesus. And I want to tell you, yung same Lord na gumalaw sa bansang Israel, He is our same God right now. And He will never fail. Whatever ang pinamis ng Panginoon sa'yo, pinaalala sa'yo ng Panginoon, gagawin niya. You just have to move in faithful obedience. Come on, we will raise up our hands to the Lord and we will pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. First night pa lang ng Seek First. Thank you, Jesus. We are once more reminded that we are redeemed to redeem. We are redeemed to enlarge. Lord, there's more to come. Para paulit-ulit namin, Lord, babalikan ang sinabi mo. Paulit-ulit namin ilalagay that you are the reason kung bakit kami mag-e-enlarge, Jesus. And Lord, kung may pipiliin ka mang tao, Panginoon, nagagamitin mo para ma-reach ang ibang tao. Lord, nandito kami. Nandito kami. We are willing, Lord, to be a vessel of your redemption. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mas didikit po kami sa inyo ngayong buong taon. We love you, Lord. We thank you, Jesus. Come on, you praise the Lord right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pangahawakan namin ang pangako mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good evening, Life Giver Binyan. My name is Rachel, and working as a teacher and part of a music and kids ministry here in Life Giver Binyan. So I'm here in front of you to testify God's faithfulness in my life. So last 2 years po, nung nag-start ako na mag-work, and this is my commitment to the Lord, that I will give Lord my first fruit. Lord, gusto ko rin maka-experience na mag-first fruit, na magbigay sa Lord. Alam niyo po, at that time, naramdaman ko yung excitement. But at that moment, nandun na po ako, God test me. Hindi pala sapat na gusto ko lang. Dapat pala align yung understanding ko at willingness to give para magawa yon. So God test me. Naisip ko pa pala yung mga dating perspective ko about giving, mga negative thoughts, paano yung expenses namin sa ganito, paano yung mga pangangailangan namin. And I realized, nabitbit ko pa pala yung ganong mindset. Meron pa pala. And at that moment, I prayed to the Lord at patuloy ko pong pinanghawakan yung new name na binigay niya sa akin, yung life retreat ako, which is the Kingdom Financer. You know what? Sobrang laki. Pero the Lord impressed it to my heart na kung walang redemption sa finances, wala ring enlargement dito. You know, I need to change my mindset, lalo na po pagdating sa pagbibigay. And don't worry po, that moment, last 2025, nakapag first fruit po ako. Yes, idinaan lang po ako ng Panginoon sa maling mindset na meron ako. Pero, you know what? Prepare niya pala ako sa mas malaking gagawin niya sa buhay ko. Well, true enough, dahil last year po, 2025, ang daming pain, ang daming heartbreaks in all aspect, to the point that I'm going to quit as a teacher. Nung nag-end po yung school year, sobrang daming struggles, ganun. My thought was that, what if lumipat na lang ako sa corporate? Nagagamit naman ako sa kids as a teacher.
nagagawa ko rin naman yung profession na meron ako. Like, talagang sobrang decided po ako na nag-apply pa ako from different companies at sa mga bank. Na-interview din po ako, pero ending, alam niyo po, the Lord make a way para makabalik ako sa will niya. Noong nag-send yung college prof po namin na may hiring sa isang school, sabi ko, sige, try. Pero alam niyo po, fast forward, naging part po ako ng isang school, international school, which is the GCF South Metro School. In the same year, the Lord enlarged my capacity to increase my tithes. The Lord also expand my capacity to rent a small house para sa aming magkakapatid at makapag-provide sa pang-araw-araw namin. And last October 2025 din po, ginamit ng Panginoon. Grabe, hindi ko po ma-imagine na mag-share ako sa mga kids sa life retreat nila ng generosity din. And also, di ba, November last year, nakapag-share din po sa life retreat delegates, last life retreat batch 5. And also, alam nyo po, pinaka-highlight, which is, nasharean ko din po yung mama ko ng life and life start. And alam nyo po, this is the work of God in my life. And the Lord is able to enlarge your finances. Basta, able ka rin to enlarge your mindset when it comes to giving. And it's all because of this verse, Leviticus chapter 23, verse 10. Sabi po dito, the Lord speak to the Israel and say to them, when you come into the land that I give you and reap its harvest, you shall bring the sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. Alam niyo po kung paano sinabi ng Panginoon sa mga Israelites yung harvest na papasukin nila. I believe na nilagay din po ako ni Lord sa ganitong trabaho, not just because magaling ako o mahusay ako, pero dahil may harvest dito. I just need to obey and trust Him. Kaya naman this January 2026, alam niyo po ba, nilagyan ng Lord yung peace sa puso ko na mag-first fruit. Actually, meron pong mga pagkakagastusan. Andyan pa rin si due date, may baon pa rin, may pamasahe pa rin. Pero alam niyo po, may peace. Dahil may enlargement sa mindset. Nagkaroon ng pagbabago. Kaya church, I challenge you to enlarge also your mindset. Tapusin na natin yung fear. Diba? Buti na lang talaga. Binago ako ng Lord, diba? Hindi ko na-imagine na sasabihin ko to po sa inyo. Diba, baka sabihin nung 2016 na self ko, hindi ikaw yan. Okay, hindi mo sasabihin tong mga to. Diba, alam niyo po, excited ako sa gagawin ng Panginoon sa buhay ko. And even sa family ko, true enough, dahil po sa kabutihan ng Diyos, habang naghahanap po ako ng pictures na ma-share ko, nakita ko po and na-realize ko, grabe, sa 7 po kami magkakapatid, pero 6 na po yung nadala namin dito sa church. At sa darating na life retreat, one of the delegate po si Mama na nagpa-process po ngayon. So again, sino ba naman ako para na dati nakikinig lang sa testimony ng iba about giving. And now, I'm here na nagsishare and nagtestify ng goodness ng Lord. And if you are encouraged this 2026, di ba nagde-declare ka to enlarge your finances, then also have faith and enlarge your mindset. Okay, so sige po, let us all pray. Let's close our eyes. Lord, thank you because we are so privileged to worship you through giving. Lord, I pray na expand mo yung understanding namin and mindset namin tungkol sa pagbibigay. Lord, i-align mo po yung aming finances sa will mo. Help us, Lord, to put you in our lives. Kasama dito yung finances na meron kami, Lord. And I pray, Lord, above all else, ikaw po yung nakakakita ng puso namin habang ginagawa po namin ito. I pray, Lord, na i-remind mo po sa amin ang mga bagay na ito sa bawat pagbigay namin, Lord, sa iyo. Salamat, Lord. Bless your children. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya ngayon po, sige, if you are encouraged to give your first fruit to the Lord, amen. Amen. Kaya, sige po, you can come here in front to give to the Lord cheerfully and genuinely
to the Lord. Happy giving po, everyone. And that's it for our first night. Mag-dinner muna kayo. And that's it for our first night. Tsaka kayo mag... Ayan, and that's it po for our first night. Pwede po ba palakpakan naman natin si Amen. Lord? Grabe po ang Grabe. ginawa ni Lord. Are we empowered? Amen. Praise Jesus. Pwede po ba congrats mo naman yung katabi mo? Masaya akong kasama kita. Masaya Grabe, ako, partner. Masaya ako. Grabe, may Amen. magapamata dito. Praise the Lord. Grabe, first night, sobrang powerful pa. Sobrang powerful na. Amen? Amen. Praise the Lord. Sige Amen. po. Ayan, sige po. Once again, we appreciate you all po. We commend all of you for being here, for making yourself available po to seek, to cry, and alam ko may ginawa na si Lord. Even sa mga online, pwede po ba comment nyo naman po dyan? I'm happy for Amen. our first night. Congratulations po once again. But before po tayo, alam ko marami tayong natutunan. So, meron po tayong manual dyan. Meron po kayong reflection. Meron po tayong reflection dyan. Yan, and large takeaways, meron po dyan. Pwede nyo po ilagay kung ano yung mga natutunan nyo this night. Alright, Yes. sige po. Amen. And also sa ating mga papers na binigay po or may mga hawak na po kayo. And some of you po ay may mga answered prayer na bago pa lang po pumasok ang year 2026 from last year. Pwede nyo po yung ilagay po sa likuran sa ating mga answered prayer po na nangyari sa inyo. And also sa mga answered prayer pa lang din po. Ayan, pwede nyo po directly diretso po yan sa ating likuran. Yes, ang goal po natin dito is mapuno natin yung wall ng answered prayer. Amen. We're so happy po na marinig yung mga answered prayer po ninyo. So, pwede nyo po yan ilagay dyan. Wag po kayong mahihiya. Okay lang po ba yon? Yes. Amen. Sige po. So, once more po, I would like to remind you, meron po tayong manual sa may likod. You can avail this for only 50 pesos lamang po. Grabe, ito po yung manual natin for 5 days. Ito po yung pwede nyung maging guide. And then talaga nandito na rin po yung mga nakalagay for our future topics pa. So, are we excited? Amen. Amen. Once again po, maraming salamat. Before we officially end po, meron lamang po tayong short fellowship. We can have short fellowship while taking our food po. Meron po tayong hinanda ang kitchen team natin. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Praise Jesus. Sige po. Tayo po tayong lahat. We will pray po. Sige po, let's pray. Sige po, let's close our eyes. Yes, Heavenly Father, we thank you, God, for this day one, Panginoon, ng nights of breakthrough namin. Lord, we believe more 4 days pa, Panginoon, yung ginagawa mo sa bawat isa. Lord, we're excited right now, Lord God, na niredeem mo, Panginoon, for expansion, for enlarge, Panginoon, ang mga tao, Lord God, right now, at Life Giver Binyan. And I pray, Jesus, it's time for us to reflect, Panginoon, to enlarge, to expand, Panginoon, to our community, to our family, and even, Lord God, to our campuses. I-ready mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa, Lord God, na apakan, Panginoon, yung expansion na ginagawa mo, yung enlarge, Jesus, Lord God, na binigay mo sa bawat isa. We thank you, God. We're excited, Panginoon, to i-apply po ito, Panginoon. We thank you. We love you. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. And see you po once again tomorrow. Ayan. Happy sharing po, everyone. Pwede na po tayo magsulat sa ating mga reflection manual notebook po natin. And then sa mga mag-aabil po, nandito lang po tayo. Nandito lang naman po sa may likod. And then punuin na po natin ng answered prayers ang wall natin. Sige po, kahit last year pa yan, pwede nyo pong ilagay dito yung answered prayers po ninyo.